Tawag sa pagsamba mula sa mga awit, chapter 80, verse 1 and 19. Pakinggan mo kami, O Pastol ng Israel. Ikaw na nangunat umakay kay Jose, mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay iyong tulungan. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagtitipon ngayon sa iyong banal na tahanan upang magpuri, magpasalamat at sumamba sa iyo. Salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob mo, sa kalakasan ng aming katawan, at sa pagkakataong muli kaming makalapit sa iyong presensya. Panginoon, linisin mo ang aming puso at isipan. Alisin mo ang anumang hadlang na makapagpapalayo sa amin sa iyong salita. Naway ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyo at magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Samahan mo po kami sa buong gawain ngayong gabi. Gabayan ang aming mga mangaral, mga awit at lahat ng bahagi ng aming pagtitipon.
Higit sa lahat, naway ay iyong Espiritu Santo ang siyang manguna at gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sagutang pagbasa mula sa Roma, chapter 1, verse 1 to 7. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, tinanggap namin ang biyaya at ang tawag na sumusunod sa Diyos sa pananampalataya. Kami tinawag at minamahal ng Diyos at itinilaga bilang Kanyang bayan. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa Panginoong Jesucristo. Sisindi ako pagkatapos ko. Babasahin. Dili na, hindi makita. Ano, ready na? Madali. Ang isang pabilog na korona ay nagpapaalala sa atin na maghanda para sa pagdating ni Kristo. Ang unang kandila ay simbolo ng pag-asa kay Kristo. Naway ang liwanag na ipinadala mula sa Diyos ay magningning sa kadiliman upang ipakita sa atin ang daan ng kaligtasan. Ang ikalawang kandila ng Adbyento ay nagpapaalala sa atin ng kapayapaan sa lupa at magandang kalooban sa lahat ng ipinahayag ng mga anghel. Naway maghahari ang kapayapaan sa lupa at magsimula ito sa atin. Noong nakaraang linggo, ating pinailawan ng kandila ng kagalakan. Muli natin itong papailawan bilang pag-alala na si Kristo ay muling darating at magdadala sa atin ng walang hanggang kagalakan. Ang ikaapat na kandila ng Adbyento ay ang kandila ng pag-ibig. Paiilawan natin ang kandilang ito ngayon upang ipaalala sa atin kung paanong ang perpektong pag-ibig ng Diyos ay matatagpuan kay Jesus.
Ipinakita sa atin ni Jesus ang perpektong pag-ibig ng Diyos. Siya ang pag-ibig ng Diyos sa anyo ng tao. Ayon sa Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Salamat Diyos sa iyong kaloob na pag-ibig kay Jesucristo, aming Panginoon. Tulungan mo kaming ibahagi ang iyong pag-ibig sa iba at magmalasakit sa mga nangangailangan. Naway sa Jesucristo ang maging sentro ng aming buhay at pagdiriwang. Salamat po, De Mesa Family, sa pagisindi ng ika-4 na kandila ng Advento ngayong Vesper Service. At the same time, tayo po ay nagpapatuloy sa ating simbang gabi. Kaya tinutuloy po natin yung ating tema sa siyam na bunga ng Espiritu Santo. Ano po? Hello. Hello. Ano yung unang topic natin ng simbang gabi? Mukhang mga pang-vesper lang itong mga tanghali magsigising. Kaya sa vesper na lang umaattend. Ano po yung unang tema? Ay, yung unang topic, love. Pangalawa, joy. Pangatlo, peace. Pang-apat, patience. Yan, mukhang marami na nakikigaya. Pang-lima, kindness. At ngayong gabi po, ang ating topic ay the gift of goodness, ang kaloob na kabutihan na dadalhin po sa atin mamaya ng ating tagapagsalita na si Ate Helen de Mesa. Salamat Kuya Marlon sa pangunguna sa pagsindi ng kandila ng Advento sa gabing ito. Para po sa ating mga balita, bukas po magpapatuloy po pa po ang ating simbang gabi. Pagtiyagaan nyo na po. 6 na at 3 araw na lang o 3 gabi na lang po. Lunes, Martes, Miyerkules, at sa 25 po, December 25, sineselebrate po natin ang Christmas, alas 9 po ng umaga. Inuulit ko po bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, alas 7 po. Sama-sama po ulit tayo, kumpletuhin na natin, tapusin na po natin ang pagdiriwang ng pag-aalaala ng kapanganakan ng Panginoon. At sa 25 po, alas 9 ng umaga ang ating worship service. Yun po ang ating mga balita at paalala. Para po sa Galilee, Ephesus, Smyrna, ang atin pong Share a Joy Giving ay sa December 23, Tuesday, alas 8 po ng umaga. Inuulit ko po, para po sa ating Share a Joy Giving, paalala rin po sa ating mga membro na tayo po ay mamimigay na ng ating Share a Joy Giving sa December 23, alas 8 po ng umaga. Sa Ephesus, Smyrna, Galilee. Okay po. Tandaan nyo na lang sinabi ko, bahala kayo pag hindi nyo naalala. Ayan. Yun po ang ating mga balita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinagpala mo kami ng kalakasan, ng buhay, ng pag-aalaala, ng ika-4 na kandila ng Advento, ang kandila na sinindahan namin na sumisimbolo ng inyong pag-ibig sa amin. Pag-ibig ang dahilan, kaya po kami nagpapatuloy na maglingkod, sumunod, magtiwala, manampalataya sa inyo, Panginoon. Kayo pong unang nagmahal sa amin sa pamamagitan ng aming paghahanda at sa araw ng pagdiriwang ng inyong pagdating, pagsilang na simbolo, Panginoon, ng pag-ibig mo sa amin. Isinilang ka na nakabalot ka ng lampin, hindi ng mamahaling regalo, ng wrapper. Isinilang ka, Panginoon, dahil naging tao ka na katulad namin, na nagmalasakit, nagmahal, at patuloy na ipinapaabot ito, pinapadama ito sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, Panginoon. At nagpapatuloy po kami sa pagbubulay-bulay ng inyong mga kaloob, Panginoon, mula sa Holy Spirit
At ngayon po ay pag-uusapan po namin ang the gift of goodness o ang kaloob na kabutihan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid from permanent housing na dating Smoky Mountain. Panginoon, salamat sa presensya nila, sa pakikibahagi at pagiging bahagi na rin ng ministeryo ng inyong iglesia through St. Paul United Methodist Church. Salamat po sa mga pamilyang ito na patuloy, Panginoon, na nagkukumit ng kanilang buhay, ng kanilang paglilingkod, kung paanong ginamit mo sila sa lugar na yon, Panginoon. Magpapatuloy po sila ng kanilang paglilingkod sa iglesyang ito. Gayun din po sa bawat isa, sa bawat tahanan, sambahayan ng mga anak mo. Dalangin po namin ang pagsalubong ng Kapaskuhan, kompleto o hindi man ng pamilya, merong nagkukompleto sa amin dahil merong kaming Jesus na nasa puso namin at bahagi ng pamilya namin sa araw-araw, sa lahat ng mga plano, desisyon, sa lahat ng mga pangarap, Panginoon. Kasama ka namin na nagkakaloob nito, gumagabay, nagtuturo sa amin sa mga bagay na dapat namin gawin. Pagpalain mo ang bawat ama, ina ng mga tahanan, gayon din po ang kanilang mga anak. Maaaring ang iba, O Diyos, ay pinapalaki, pinag-aaral, sinisikap na ipagkaloob ang mga pangangailangan sa araw-araw, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat pamilyang naghahangad ng mabuti, maayos na kinabukasan para sa kanilang pamilya. At dalangin namin na patuloy mong pagpalain ng pamilyang nagsisikap na maging isa sa pananampalataya, maging isa sa pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming kapaligiran, ang aming syudad, ang aming bansa. Kahabagan niyo po ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, na sa ganitong diway aming inilalapit, dinadalangin ang buhay ng mga Pilipino, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga leader. Patuloy mo silang hawakan at patuloy kang maglagay ng mga karapat-dapat na leader sa aming bayan, Panginoon. Dalangin po namin maging ang aming mga kababayan na nasa ibang bansa. O Diyos, dalangin namin na pahalagahan nawa ang kanilang pagsisikap, sakripisyo sa mga mahal sa buhay nila na naandito sa Pilipinas, Panginoong Diyos. Hayaan nga po ninyo na minsan pa ay magsama-sama po kami na matuto, mapagyaman pa sa mga salita mo sa pamamagitan ng kaloob ng kabutihan sa aming buhay bilang bahagi ng aming pananampalataya na kaloob ninyo sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Inihandog namin sa inyo, Panginoong Diyos, ang mga kaloob na ito bilang aming pakikibahagi para sa paggawain ng inyong sangtuaryo sa akong ito. Salamat, Panginoon, sa mga nauna sa amin na nagsikap na maitayo ito at nagpapatuloy po kami na nangangarap na manatili ito bilang simbolo ng pananampalataya sa lugar na ito. Kayo pong magbalik ng pag-iingat din sa tahanan, sambahayan ng mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para sa pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ng Lumang Tipan, Isaiah chapter 7, verse 10 to 16. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh ng isang Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Yahweh. At sinabi ni Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Tayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Mateo sa Kabanatang 1, mga talatang 18 hanggang 25. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Gaya ng hatiin sa pampangin, salita mo'y amin. Nais ng tamo'y At para sa ating mensahe ng awit, inaanyayahan ko po ang Smoky Mountain family.
Maraming salamat po. Tinatawagan ko po ang mga kabataan ng ating mga MYF para po mga ruling sa atin sa gabing ito. At ang kumakatok po kami sa inyong mga puso na tulungan po natin ang ating mga kabataan. Ang pangangaruling po nila ay para sa kanilang registration sa Christmas Institute. Tulungan po natin ang ating mga kabataan para sa kanilang registration sa Christmas Institute this coming December 26 to 30. Nandito po yung basket.
Thank you po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Helen De Mesa from Smoky Mountain po, UMC. At natalaga po ako para magmensahe ng ika-6 na bunga ng Espiritu, ang kabutihan. Ang talata pong aking pagbubulay-bulayan ay ang Pilipos 2, 1-4. Ganito po ang sinasabi. Hindi ba't masigla kayo dahil kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam niyong mahal niya kayo? Dahil alam ninyong mahal niya kayo, hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't ang malasakit at may pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo't magmahalan, magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin, kundi ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Tayo po muna ay manalangin. Minsan pa, o aming Diyos, na dakila't makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Ama, sa pagkakataon na isa ako sa tinawag mo, Panginoon, upang magbahagi ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ikaw ang nagbigay ng buhay at kalakasan sa akin. Salamat, Panginoon, sa mga bawat taong naririto, Panginoon, na tinawag mo, na minamahal mo, na ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa kanila ang nagparanas sa bawat isa sa amin na narito ng tunay na pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Minsan pa, Ama, itinataas ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Dalahin ko na ikaw pa, Panginoon, ang manguna sa gabing ito, na tulungan mo ako, Ama, nalukuban mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang kung ano ang nais mong ipahayag na yung salita, Panginoon, ay siya pong mangyari, Panginoon. Purihin ka, Ama, ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa po, magandang umaga at maligayang Pasko sa bawat isa. Ang nais ko po munang bigyan ng kahulugan kung ano po ang kabutihan. Ang kabutihan ay ang pagkilos or action natin, ginagawa upang maisakatuparan ang mabuting pakay ng puso. At ang kabutihan din po ay hango sa salitang buti, na nangangahulugang kaaya-aya, kaayusan at kabaitan. Kahulugan ng kabutihan sa malalim na aspeto ng ating buhay. Ang kabutihan ay nagmumula sa puso na puno ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Ano-ano po ba itong, madali po kasing sabihin tayo mabuti or may kabutihan tayo, sa palagay po natin tayo ay minsan tingin natin ay tayo po ay isa sa mabuti or mabuting tao. Ang kabutihan o kagandahang loob ay hindi basta pagiging polite o pagsunod sa mga patakaran lamang. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng ating kilos at salita. Kapag tayo ay nagtatanim ng kabutihan, ito'y nagbubunga ng kagalakan at pag-asa sa mga taong nakapaligid sa atin. Paano po tayo magpapakita ng kagandahang loob sa ating kapwa? Sa aking pong pag-aaral tinignan ko po sa Bible or nagbasa po ako sa Bible kung sino po yung mga nababasa nating karakter sa Biblia na may mga mabuti or may kagandahang loob. Isa po rito si Ruth sa Ruth 1-4, matutunghayan natin po sa Bible, nagpapakita ng loyalty at compassion.
Siya po ay nag-alaga sa kanyang mother-in-law, si Naomi po, at naging masipag siya, naging work diligently po siya para ma-provide yung pangailangan ng kanyang biyenan. Ganun po pinakita ni Ruth yung kanyang kabutihan. At isa pa po sa yung Good Samaritan, alam po natin to sa Bible, sa Lucas 10:25-35, kung paano po pinakita nung ito po yung parable na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, kung paanong tumulong sa isang estranghero o yung isang estranghero doon sa nangangailangan. Ito po yung kabutihan kung saan ay pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Hindi lang po niya basta tinulungan, kundi ang tulong po na dinala rin po siya sa isang lugar kung saan mapapangalagaan po yung tao na to na binugbog, pinahirapan. No po? At yung isa pa pong nakita ko po na character sa Bible ay si Esther po. Kung paano niya paano niyo pong pinagmalasakitan yung kanyang mga tao, no? Maski binuwis niya na yung buhay niya, alam niyang maaaring siya po ay mamatay sa pagkakataong iyon para harapin yung hari, para po tulungan na huwag mapaslang yung kanyang mga kababayan o kanyang mga tao. At gayon din po si Joseph. Si Joseph po na kung saan po ay matatagpuan po natin yung kanyang ay sa Genesis 37-50, kung saan nag-demonstrate siya ng kabutihan sa paano pong paraan. Kasi po, maski po itinapon siya, maski po pinaggawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid, at naging alipin siya, kasi po may binenta siya, di ba? Ibinenta po siya at naging alipin siya, subalit dumating ang time na siya po yung siya po yung magkikip or nangangalaga para po dun sa pagdating ng taggutom, di po ba? Siya po yung naging tagapamahala at ng pagkakataong yon, yung kanyang mga mahal sa buhay ay sa kabila ng ginawa sa kanya, ay tinulungan niya po, ginawa niya ng paraan para matugunan yung pangangailangan sa time ng taggutom na yon. At gayon din po nung habang ako ay nung kabataan ko po, nung mga 1980s, sige po, or bata pa po ako nung 1980s, nakita ko po kung paano kumilos ang Panginoon doon sa mga kabataan po sa amin, doon sa Smoky Mountain na lugar. Before po, nung 1980s, hindi pa po siya Smoky Mountain. Siya po ay Barrio Magdaragat, Balot, Tondo, Manila. That time po, maliit lang po yung basurahan doon, yung tapunan ng basura. At that time po, malinis pa po yung paligid namin. No? At yung dagat po ay malinaw pa. Nakakaligo pa po kami dun sa dagat nung time na yan. At nakita ko po yung kabutihan ng Panginoon dun sa mga kabataan po na halos araw-araw pumupunta dun sa Smoky Mountain ngayon na tinatawag na dati ay Barrio Magdaragat, para kami po na mga bata noon, mga 9 kami, 10, mga pinsan ko po, lahat po kami na mga batang naroon, ay nagsusumisikap yung mga kabataan po noon na kunin kami, pagsamasamahin po kami sa isang lugar para po turuan kami ng mga kwento po sa Bible. At that time po, nung doon ko po na-memorize, kasi tinuturuan po nila kami mag-memorize ng Bible verse. Ang una po nilang tinuro sa amin yung John 3:16. Opo. That time po, matyaga po silang nagtuturo sa amin, gumagamit po sila ng visual aids para po ang bawat batang nandoon na pinukuha nila para mag-gather, para po kami ay turuan. At that time po, talagang ngayon po nare-realize ko na napakabuti ng Panginoon sa mga kabataan na yon, na kung saan eto po ako sa harapan nyo na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. At meron pa po akong isang nais ibahagi sa inyo na isa pang nakitaan ko po ng bunga ng Espiritu na nakita ko sa kanyang kabutihan, kung saan isa po siyang nurse sa Amerika. Ito po nung time na po na to ay na po ako, adolescent na po kami nito, 18 years old na po kami. Na-encounter ko po siya kasi po that time talagang lumaki na yung
Smoky Mountain, talaga pong puno-puno na yung lugar namin doon. Kaya, ginawa po ni Ferdinand Marcos, inilipat kami sa Cavite. Siguro mga graduating po kami nung nilipat kami sa Cavite, but dahil sa kahirapan po, ang mga tao bumalik pa rin po sa Smoky Mountain. At kaya po, nandun kami lahat. At nakita ko po ang buhay ni Ate Kim na kung saan po sa kabila ng kahirapan, sabi niya po kasi, nakita niya nung nandun siya sa Amerika, nakita niya ang Smoky Mountain talagang, nakikita niya po na halos kumakain daw po sa yung tinatawag po na pagpag. Alam niyo po yung pagpag. Nakita daw po niya yung time na yon. Kaya nagkaroon siya ng conviction na pumunta dito sa Pilipinas para po ibahagi ang salita ng Panginoon. Yun po, nakilala namin siya. At talagang kung paano yung sakripisyo niya sa kabila ng napakarumi po ng Smoky Mountain po noon, maputik, mabaho, pero nagtitiyaga po siya. Nakita ko po ngayon, nare-realize ko pa rin po ngayon kung gaano po kabuti ang Panginoon na ginamit si Ate Kim para marami pong maligtas sa lugar ng Smoky Mountain po. At nakikita ko po yun, mga kapatiran ko po, nagpapatuloy po. Subalit, yung iba po napunta sa iba, pero purihin po ang Panginoon, patuloy pa rin po silang nasa Panginoon at hindi po nawawala sa Diyos. Napakarami pong bagay na makikita natin sa mga panahon natin po ngayon, kung paano po kabuti ang Panginoon, kung paano siya kumikilos sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay po. Napakabuti ng ating Panginoon. He causes us to display His goodness. Naway patuloy po tayong mapuspos ng banal na Espiritu at makita sa atin ang mga bunga nito. Nasa atin po ba ang bunga na ito ng Espiritu, ang kabutihan? Kayo lang po ang makakatugon yan. Sabi nga po sa Hebreo 13:16, ang salita ng Diyos ay huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Anyaya sa paghahandog. Kawikaan chapter 9 verse 9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan.
Nauna ka, Panginoon, na gumagawa ng kabutihan sa puso namin. Kaya't ito, Panginoon, ang nagtutulak sa amin para gumawa din ng mabuti para sa aming kapwa. Sa aming pagkakaloob ay nagkakaloob kami para sa inyo. At kayo, Panginoon, na unang gumawa ng kabutihan, ay binabalikan din namin ng kabutihan sa pamamagitan ng aming pagbibigay. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa mga anak mo, higit sa kanilang panalangin, higit sa kanilang mga inaasahan sa buhay. Amen. But lead the Lord Jesus, no crying he made. I love the Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. Salamat, Panginoon, di po kayo nagkukulang sa amin sa pagtugon, pagdagpo, sa kalagayang pangangailangan po namin. Higit lalo sa pagtagpo sa aming buhay espiritual, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, na ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaloob ng kabutihan. Salamat, O Diyos, sa mga tao na naunang gumagawa ng mabuti. At salamat sa Panginoon sa mga tao na nagbabalik, gumaganti rin ng kabutihan dahil sa kabutihang tinanggap nila sa mga taong ginamit po ninyo, Panginoon. Salamat po sa mga taong hindi napapagod, hindi nagsasawa, na patuloy na gumawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Kami man, Panginoon, ay magagawa po namin din ang gumawa ng mabuti sa kapwa namin sa pamamagitan, O Diyos, ng pagtatanim, pagbibigay, pananalangin, sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-abot sa kanilang pangangailangan. At ayaw mo, Panginoon, na mayroong utang ka sa mga kabutihang ginagawa namin sa kapwa namin, O Diyos. Kaya't patuloy ka na kumikilos, nagpapala, kumakalinga, patuloy na nagbabalik ng pagpapala sa mga puso na patuloy na hinahangad ang paggawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa minsan pa ay pagpapaalala sa amin, pagkakaloob sa amin, na nasa amin na ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy naming sikapin na gawin po ito, O Diyos, dahil ligit mo itong nakikita sa aming buhay. Hindi namin kailangan ng katanyagan, hindi namin kailangang makilala na gumagawa ng mabuti. Hindi namin kailangan na ilagay pa ang pangalan dahil gumawa ng mabuti. Hindi namin kailangang ipagsigawan pa ang paggawa namin ng kabutihan dahil kayo ang higit na nakakakita sa hayag o lihiman na mabuting ginagawa nila sa kanilang kapwa. Sila na nakaluhod sa mga sandaling ito, sa kanilang mga panalangin sa inyo, Panginoon, at sila rin na nasa kanilang mga upuan, katagpuin mo ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na gumigising po kami na nauuna ka, na nagpapadama sa amin ng pagmamahal, ng pagmamalasakit, nagpapadama ng kabutihan upang ang buhay na ito, Panginoon, ay magpaabot at magpadama din
ng kabutihan para sa iba. Pinagpapala ka namin sa gabing ito, O Diyos, sa aming pagsamba. Kayo nawa ang naparangalan, na itaas, nabigyan po namin ng kaluguran. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Jesus, I ask thee to stay close by me forever. And love me, I pray. Bless all the dear children in thy love. Feed us forever. Mga magulang at mga kapatid, pinapaalala po sa atin ang isang kaloob ng banal na Espiritu. Ito ay ang kabutihan at ibahagi rin natin ang kabutihang ito sa ating kapwa. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.